Dismayado ang Manila International Airport Authority sa umano'y hindi pagsunod ng airline company sa nakatakdang oras ng take-off ng kanilang mga eroplano. Dahil dito ilang flights tuloy ang delayed. Ayon sa MIA, 46 na ang delayed na flights sa NAIA sa araw na ito. Makibalita tayo kay Michael Season. Ilang flights ang nade-delay sa NAIA Terminal 3 ngayong Holy Week. Ayon sa airport manager, hindi sumusunod ang airline company sa nakatakdang schedule ang take-off sa madaling araw. At dahil daw dito, sunod-sunod na ang pagka-delay ng mga kasunod na flights. Kaya naman pinaalalahanan ng airline companies na umalis sa tamang oras. Did I tell the airline, not even peak season, ordinary days. We are talking peak season, ordinary days. Pinakita namin sa kanila. Eto mga flight na nadidelay in the first hour. What contributes congestion? Nagpapatong-patong kasi Kasi 40 lang dapat yan So pag na-delay ka, kukunin mo, papatong ka doon sa next flight. Bukas inaasahang mas darami ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Maring umabot daw sa 74,000 dadagsa sa airport. Magpapatuloy ang pagdami ng mga pasahero hanggang Huwebes Santo ng tanghali. Sa kabila nito, hindi naman daw nagbago ang dami ng flight sa Terminal 3. At sa tala ng manager ng Terminal 3, mas kaunti ngayon ang mga domestic passenger kumpara nung nakaraang taon. Pero pinaghahandaan pa rin ng Terminal 3 ang pagdami ng mga pasahero. Pinangangambahang kumonti ang mga bukas na check-in counters ngayong peak season tulad ng holiday season. Noong Disyembre, nagkaaberya sa mga flight ng Cebu Pacific dahil sa kakaunting check-in counters. Ang manning ng tao natin, particular doon sa check-in counter nga nasabi ko, fully man yung tao ng airlines. Yun yung hiningi ko sa kanila prior to itong season na to, itong peak season na to. Ang marami sa atin ngayon, yung additional passengers natin ang international because of the transfer nga ng 5 airlines from Terminal 1 to Terminal 3. Kung nais namang bumiyahe sakay ng bus, mahihirapan na raw sumakay ang mga papuntang Bicol Region. Fully booked na kasi ang mga air-conditioned bus sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao hanggang April 2. Mga ordinary bus na lang ang maaaring sakyan. Mahirapan ding makasakay ng air-conditioned bus ang mga pa-Visayas dahil kakaunti na lang ang biyahe. Karamihan kasi sa mga pasahero, nagpabook na bago pa ang Semana Santa. Sa gitna ng pagdami ng mga pasaherong babiyahe, walang tigil pa rin ang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga bus. Madaling araw pa lang, dumagsa ng ilang pasahero sa Batangas Port. Kahapon, umabot sa 13,000 pasaherong dumating at umalis ng Pantalan. Ang ilan sa mga ito, sakay ng mga Roro bus. Inaasahang dadami pa ang mga pasahero hanggang sa Huwebes Santo. Inagana namin para iwas sa traffic, tsaka medyo malamig yung biyahe. Is this your first time in the Philippines or second time? Ani Philippine jong bus tayo? Oh, yeah, first. First time in Canada? Number two. Number two. Twice already. Galara na first time. First time. Nagpaalala rin ng pamunuan ng Pantalan na bumili ng ticket sa ticket booth at hindi sa mga scalper na nakaabang sa labas ng Pantalan. Overpriced ang kanilang mga ibinebentang ticket. Dumating naman kanina si DOTC Secretary June Abaya para inspeksyonin ng Pantalan. Sinuri niya ang mga x-ray machine at mga bangka. Pinaplano pa lang yung more modern facility. So we check on passenger flow, yung cleanliness, yung safety ng pasero. I'm sure there's much to be improved on. So nag-discuss na kami dyan kung anong kailangan gawin. Michael Season, Nagbabalita, Pilipinas.